Sa lahat ng mga challenges sa buhay natin, kasama yung sinasabi ni Ate Lynn at marami pang iba na sa isip natin, at ganoon din sa buhay ni Jet, yung Ice Bucket Challenge. At usually sa mga celebrities, naroon yun, nakikita natin, nakukuha sila ng yelo, ilalagay sa tubig, at bago nila ibuhos yung tubig, yung ice bucket, meron silang sasabihin. Yeah. I-dedicate nila kanino yung kanilang ginagawa. Tama, hindi? Tama. Na example, para sa mga birthday celebrants, para mga sakit, o ano man yung sasabihin nila, doon po yung i-dedicate nila. Tayong mga spiritual, kaninang umaga, na-challenge din ako bago ko sasabihin sa inyo. Dahil sabi ng isang Kristiyano, maraming mga tao ngayon na-challenge sa Ice Bucket Challenge, pero bakit maraming mga tao hindi nila na-challenge sa pamagitan ng Word of God? Amen. Nakuha natin? Tama. Kung meron mang Ice Bucket Challenge, meron din tayong tinatawag na God's Word Challenge, na ito na yung ginagawa natin, na ang lahat na pumapasok sa isip natin, sa loob ng internet na yan, ay puro mga nakikita natin sa mundo. Bakit hindi natin i-challenge yung ating sarili sa pamagitan ng Word of God? Now, ang prayer na ito, sa mountain na ito, ang prayer natin na makakuha tayo ng mga kaluluwa, ipag-pray natin, kahit hindi sila pumasok sa ating church, basta sila ay makilala nila ang ating Panginoon. Importante yun. Now, ang gagawin natin, gusto kong i-share ang isang memory verse bago ako matapos. Alam niyo yung Second Chronicles? Hindi pa? Doon sa Second Chronicles 7:14, sabi doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Bakit na yelo para ibuhos natin, tiisin natin saglit? Kasi nga malamig. Kaya ba natin tiisin saglit? Na alisin natin yung mga wicked ways. Wow, challenge yun sa bawat isa sa atin. Yun yung pang-apat. Ang sabi dito, sa apat na challenge, kung mag-humble tayo at mag-pray, hanapin natin ang Diyos at talikuran ng makasalanan, sabi ng Panginoon, then, I will hear from heaven. Pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Maraming mga tao hindi napakinggan ang panalangin dahil sa apat na challenge na ito hindi nila ginagawa. Kaya maraming question sa buhay, bakit ganito ang aking sitwasyon? Bakit ganito? Baka naman hindi napakinggan ng Diyos ang ating prayer sa loob ng maraming taon dahil sa apat na sinasabi ng Panginoon hindi natin nagawa. Maring meron tayong tatlong ginawa, yung isa ay hindi natin ginawa. Maring tayo nag-humble, tayo nag-pray, tayo ay naghanap, pumunta tayo sa simbahan, pero yung isa, nakaligtaan natin, ano yon? Yung turn from their wicked ways. Yung pinakamatinding challenge sa atin. Maraming challenge sa buhay, pero ito yung pinakamatindi na hindi natin may apply, magawa sa ating personal na buhay.